Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sino pa kaya ang taong ito maliban sa 8 desolations makalangit na aklat? Sa kanyang lolo, tingnan mo, ito ba ay isang bagay na ginawa ng mga tao? Mayroon bang anumang fucking batas para dito? Si Bawang Tiansyo ay ganap na nanlumo at walang magawang nagreklamo sa piggeries sa tabi niya. He simply regards me as a banker. Anyway, I give him the details of everything, and he just used it casually. Halatang gustong gamitin ni Han Sanchen ang chi sa kanyang bawang mundo para makamit ang buong pagpasok sa sarili. Sa kasong ito, ang bawang makalangit na aklat ay hindi nakikita at direktang dinala sa isang napakahirap na kalagayan. Halimbawa, ngayon, sa isang tiyak na lawak, ang Han Sanchen ay talagang naging isa sa mundo ng bawang. Sa madaling salita, kung may hindi inaasahang mangyari kay Han Sanchen ngayon, magiging ganap na magulo ang kanyang aura. Sa oras na iyon, hindi lamang ang nakakagalit na enerhiya na hinihigop ni Han Sanchen mismo mula sa bawang mundo ay mag-iiba ng malaki, ngunit ang panloob na enerhiya ng Han Sanchen ay magdudulot din ng malaking pagbabago. Ang hindi makontrol na enerhiya ng demonyo ay ganap na magpapakawala sa sarili nito. Sa sandaling magkaroon ng pagsabog ng sukat na ito sa Dual Aura, ang mundo ng bawang ay magdurusa din. Hindi lamang ang malaking epekto ay direktang sisira sa bawang mundo, ngunit ito ay magiging sanhi ng malubhang pinsala sa kanya. Sa oras na iyon, iniisip ko na kahit na hindi ako mamatay, ang aking katawan ay hindi na makakabalik sa kanyang orihinal na estado tuwing daan-daang libong taon, inilalagay lang ako ng batang ito sa apoy. Ang figure sa gilid, syempre, ay walang iba kundi ang matanda na nagwawalis sa sahig, ngumiti siya ng mahina at sinabing, kaya matalino ang batang ito, parang hindi siya humihingi ng tulong, ngunit sa katunayan ay nag-iiwan siya sa iyo ng isang malaking problema sa lahat ng dako, isang bitag, kaya kailangan mong tumulong kahit ayaw mo. Gaya ngayon, kung hindi mo siya tinulungan, kung may mangyari sa kanya na hindi inaasahan, kahit na hindi niya binanggit kung gaano ka-special ang kanyang katayuan, ito ay isang case-by-case basis, at kailangan mo siyang tulungan. Kung hindi, ang mundo ng Bawang Tiansyo ay maaapektuhan at ang Bawang Tiansyo. Sa kabilang banda ay isang matandang kaibigan Sense, magka-comrades in arms pa ang magkabilang panig kapag may problema, ang matandang nagwawalis sa sahig ay hindi makatayo at manood. Sa pagitan ng dalawa, hindi na kailangang magsabi pa kung paano pumili. Who says it's not the case? This kid took advantage of a famous store and made the P family rush over with great fanfare. The purpose is to give the old demon clan a huge confidence. In this way, how much more can the old demon clan's power help him contain his enemies? How can you play with him with such a brain? Speaking of this, Bawang Tianshu side, I think that kid entered the Zhongchan book world under our arrangement, although he passed my many trials or proved that his brain is very useful, but to be honest, in my heart, I am not particular optimistic about him. Mga matalinong pakulo lang yan, at least para sa Bawang Tiansyo. Kung tutuusin, batay sa kanyang mga kwalifikasyon at sa mga tao at mga bagay na kanyang nakita, ang tunay na karunungan ay dapat gamitin sa tama at angkop na lugar, na siyang tinatawag na malalaking bagay. Ang isang maliit na matalinong bagay ay angkop lamang para sa pagnanakaw, ngunit pagdating sa malaking eksena, wala itong ibig sabihin. Ngunit ngayon, pagkatapos ng maraming karanasan, ang mga bagay ay talagang nagbago. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Kapag ang isang tao ay may malaking karunungan, madalas niyang hinahamak ang kanyang sariling lakas. Tulad ng ikaw at ako,
hindi namin nais na gumamit ng ilang katalinuhan sa maliliit na bagay. Ito ay isang pag-upgrade sa karunungan, at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang pagkakakilanlan at katayuan ay ganap na naiiba mula sa dati. Pero dahil dito, mayroon din tayong mga kahinaan. Tulad ng elepante na iyon, na may ganap na pagtatanggol at lakas, natural na mayabang at nakakainis na gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan tulad ng paglipat ng isang maliit na bato. Ang mga ants ay maaaring maghukay ng kanilang sariling mga pugad ng paunti-unti at gawin ang kanilang sariling bagay ng paunti-unti. Pagkatapos, isang araw, kapag dumating ang sakuna, ang mga langgam ay magkakaroon ng mga kuta o pugad na kanilang naipon sa paglipas ng mga taon, ngunit ang mga elepante ay hindi makakalaban ng tumpak dahil sa kanilang malaking pagtitiwala sa kanilang sariling lakas at katawan. Kung wala ang mga bagay na ito, sila ay natural na hindi makakalaban. Sa madaling salita, kapag nag-aaway ang mga langgam at mga elepante, hindi sila kayang talunin ng mga langgam at maaaring umatras o pumasok sa kanilang mga pugad. Ang mga elepante ay may tiwala at hindi iniisip na sila ay matatalo, o hindi sila nag-abala na gawin ang mga bagay na ito. Kapag ang sitwasyon ay sumalungat sa kanila, maaari lamang nilang piliin na maghintay para sa kamatayan. Si Bawang Tianshu ay tumanggo at kailangang aminin na ang katotohanan ay talagang isang katotohanan. Ito talaga ang nakakatakot kay Han Sanchen. Mayroon siyang ganap na lakas at depensa ng isang elepante, kaya ang ibig sabihin ng taong ito ay kayang hawakan ang lahat ng uri ng sitwasyon ng krisis sa lahat ng uri ng malalaking eksena. Ang maraming laban at mapait na labanan ay talagang naglalarawan ng ganap na kakayahan ni Han Sanchen. Mayroon ding malalanggam na detalye at malalaswang development. Bagamat hindi kailanman naging mapagpakumbaba si Han Sanchen gaya ng langgam, sa maraming pagkakataon ay totoo na hindi mo kailangang magpakumbaba para makamit ang ilang bagay. Maraming beses, mismong si Han Sanchen ay may sariling mga espesyal na pamamaraan upang makamit ang kanyang nais. Tulad ng paghingi ng tulong sa Bawang Tianshu na iligtas siya, kung ito ay ibang tao, malamang, ang tanging paraan na maiisip niya ay ang matapat na humingi ng tulong sa Bawang Tianshu. Baka iba ang paraan ng paghingi ng tulong, halimbawa, ang ilang mga tao ay mawawala ng dignidad at humingi ng tulong, habang ang ilang mga tao ay hindi magagawang bitawan ang napakaraming mukha at magmungkahi ng ilang uri ng pakikitungo, ngunit kahit anong paraan ang gamitin, sa huli ito ay palaging magiging pareho. Pero pagdating sa Han Sanchen, mas maganda, hindi lamang ang taong ito ay hindi direktang nagmamakaawa sa iyo, ngunit madalas siyang kumilos ng kakaiba, halimbawa, sa ngayon, hindi ka man lang niya hinihingi na humingi ng tulong, ni hindi ka niya tinatalakay. Anyway, sisimulan ko na lang. As for the other things, I will just focus on one thing and leave it alone. At pagkatapos niyang simulan ang buong proseso, napagtanto mo na ang taong ito ay naglagay na ng bitag para sa iyo, na pinipilit kang lumahok sa ganoong proseso. Sa makatuwid, ang dalawang matandang lalaki na ito ay nakakita ng maraming bagyo at alon, at nakakita ng maraming tao at bagay, ngunit talagang wala silang paraan upang harapin ang Han Sanchen. So ano na ang plano mo ngayon? Ang matandang nagwawalis ng sahig ay nagtanong, bagamat dapat aminin na si Han Sanchen ay talagang napakatalino, ngunit minsan sa harap ng lubos na lakas, gaano man siya katalino, wala siyang pagkakataon at kakayahang magpakitang gilas, nang. Sa puntong ito, napakalinaw din ng Bawang Tianshu, oo, kahit na ang mga kaaway ni Han Sanchen ay napigilan, may isang punto na hindi maaaring baliwalain pagkatapos ng labanang ito. Hindi na may tatago ang pagkakakilanlan ng halimaw na iyon. Bagamat maaaring hindi alam ng maraming tao ang pagkakakilanlan ng halimaw, ang Burning Bone City ang pinakamatandang lungsod ng angkan ng demonyo, at malamang na maraming mga kaaway ang nakatago dito na napakalakas na hindi alam ang kanilang lakas. Oo, ang kanilang dugong ninuno ay isa rin sa mga napakahalagang figura. Ngayong kahit siya ay natalo, tiyak na seryosohin ng kabilang partido ang bagay na ito, at tiyak na matutuklasan ang pagkakakilanlan ng halimaw. Sa sandaling makarating ang mga bagay na ito sa mga tainga ng mga advanced na tao, ang pagkakakilanlan ng halimaw ay malalantad. At ang pagkakakilanlan ng halimaw ay nagpasya na ang kabilang partido ay hindi kailanman maglalakas loob na mag-relax, sa makatuwid, kahit na ang paglapit ni Han Sanchen ay magdadala ng maraming tulong sa kanyang sarili, ang kalaban ay lubos na mapipigilan, ngunit naniniwala ako na ang kaaway ay magkakaroon din ng panganib.
Tumanggaw din ang matandang nagwawalis ng sahig. Original, ang Han Sanchen ay isang problema at higit pa sa isang banta. Ngayon, pagkatapos nilang matuklasan na may parehong malaking banta sa paligid ng Han Sanchen, kung ako ang commander-in-chief ng kabilang partido, hindi rin ako makakain ng maayos, hindi ako makatulog ng maayos. Tumanggaw si Bawang Tianshu, napakahusay ng pamamaraan ni Han Sanchen, tila nalutas nito ang isang malaking problema para sa kanya, kaya't ang kanyang mga tao ay napunta sa pagkagulat, at sa wakas sa kagalakan at ngayon ay kapayapaan ng isip, ngunit sila rin ay magdadala ng kapahamakan sa kanila. Dahil hindi nila akalain na sa ganoong sitwasyon, ang kaaway ay hindi lamang magpapakita ng anumang pagpipigil, ngunit talagang aatake sila sa ilalim ng presyon. Ngunit sila mismo ay wala ng anumang pagbabantay. Pagkarinig nito, nag-aalalang tumanggo ang matandang walis. Ang mga bagay ay mukhang maganda, ngunit kung minsan sila ay talagang maganda. Madalas na sinasabi ni Han Sanchen na ang lahat ay may dalawang panig, kapag siya ay pessimistic, madalas niyang ginagamit ang pangungusap na ito para aliwin ang sarili at ilabas ang mga negatibong emosyon, gayunpaman, umaasa ako na sa pagkakataong ito ay maaari siyang maging seryoso kapag siya ay masaya, isipin ang mga panganib na kasama. Sa kasamaang palad, kung hinuhusgahan mula sa kasalukuyang sitwasyon ni Han Sanchen, hindi niya dapat naisip ang antas na ito. Ang matandang nagwawalis ng sahig ay tumanggo, oo, ngunit pagkasabi niyan, mahanap man ito ng batang ito o hindi, may isang bagay man lang na kailangan nating gawin. Iyon ay upang matulungan ang taong ito na patatagin ang kasalukuyang panganib, at sa parehong oras ay higit pang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan upang magkaroon siya ng sapat na kakayahan upang harapin ang susunod na krisis. Si Bawang Tianshu ay tumanggo, totoo, sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, bagaman siya ay itinuturing na pinakamahusay sa mundo, sa huling pagsusuri, ang mga ito ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Kapag natagpo niya ang hindi kilalang mga bagay sa nasusunog na Bone City, siya ay mahina pa rin. Ang kasalukuyang cultivation level ni Han Sanchen ay maaaring nasa ceiling level sa mundo ngayon, ngunit kapag nakikitungo sa mga sinaunang kapangyarihang iyon, halos hindi siya maituturing na rookie sa ngayon. Not even a rookie, masasabi ko lang na quickie siya. Ang mga salita ng 8 desolasyon makalangit na aklat ay talagang hindi naglalaman ng anumang paghamak. Totoo lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, ginagamot lamang nito ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Napatingin si Bawang Tianshu sa matandang nagwawalis ng sahig. Kumunot ang noo ng matanda na nagwawalis ng sahig, anong ibig mong sabihin? Kahit gaano kalakas si Han Sanchen, kung tutusin ay siya lang ang malakas sa kasalukuyan, kahit na ikaw at ako ay tumulong ngayon na alisin siya sa panganib at pagbutihin pa ang kanyang paglilinang, ano ang susunod na mangyayari? I think hindi niya kayang lutusin ang mga paparating na kaguluhan sa Yetian City. Kapag may sapat na mga kaaway, ang personal na lakas ay syempre mahalaga, ngunit maaaring hindi ito 100% tiyak na gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Total, kailangan pa rin ni Han Sanchen ng tulong ng mga tao. Kaya, ito ang tunay na pinakabuod ng problema. Kung tungkol sa mga lalaki at mga kabayo, ito ay sariling negosyo ni Han Sanchen, gayunpaman, makikita mo ang kasalukuyang sitwasyon, kahit na gusto ni Han Sanchen ang mga lalaki at mga kabayo, wala siyang mapupuntahan. Oo, tumanggo ang matandang sweeper, ang lokasyon ng Yetian City ay talagang awkward at ganap na independyente sa ibang mga lugar, na labis na ikinahihiya niya. Baka naisip ito ng kalaban nung nag-set up sila dito. Madaling salakayin ang Yetian City. Siyempre madaling atakehin. Sa isang liblib na lugar, sa sandaling maglunsad ka ng isang pag-atake, magiging mahirap para sa kaaway na i-mount ang anumang epektibong depensa. Pero, hindi madaling ipagtanggol ang kalaban, ibig sabihin, hindi mo rin madaling ipagtanggol ang lugar na ito. Parang Han Sanchen lang ngayon. Nakuha mo na ang lungsod, ngunit sa lugar na ito, mahirap magpakilos ng mga tropa at mag-recruit ng mga tao. Dito ka lang maghintay na parang tanggang naghihintay sa pag-atake ng kalaban. Sa katunayan, ito ay isang disguised anyo ng kamatayan. Ito ay isang patay na dulo, isang blind spot. Ito rin ay isang napakalaking piraso ng walang lasa na pagkain, at nakakalungkot na itapon ito kung ito ay walang lasa. Walang saysay na hawakan mo ito, ngunit mayroon itong malaking underground trading market,
at nakakalungkot kung mawala ito. Sa isang tiyak na lawak, ito ay isang pagsasabwatan pa rin. Nahaharap sa gayong pagsasabwatan, kung hindi mo maitatapon ang mga pakinabang na dinala sa iyo ng lungsod, pagkatapos ay maghihintay ka na mapalibutan ng mga kaaway at mamatay dito ng tuluyan. Nag-isip din si Han Sanchen ng isang countermeasure, mula sa kanyang pananaw, ito talaga ang pinakamahusay na paraan sa ngayon. Habang ginagamit ang merchant family para pansamantalang humiram ng mga tropa, tulungan siyang mag-recruit ng mga tropa, at kasabay nito ay hanapin ang Pei family ng Yongzhou clan para pagsamasamahin ang depensa ng lungsod. Gayunpaman, ang mga paghahandang ito ay pawang mga conventional defensive preparations, maaaring hindi malaking problema ang labanan ang conventional attack na naisip niya, gayunpaman, halos imposibleng labanan ang mas malalim na pag-atake ng kalaban. Dapat nating tulungan siyang kumpletuhin ang isang permanenteng solusyon. Iyon ay, Centaurs. Nakasimangot ang matandang nagwawalis ng sahig, alam din niya na ang sinabi ng aklat ng 8 pagkatiwangwang ay katotohanan, at ito ay para sa ikabubuti. Sa totoo lang, malayo dito ang pamilya Pei, kahit na ang 3 pangunahing pamilya ay medyo malayo, maaari silang pumunta para sa regular na pagtatanggol kapag kinakailangan. Gayunpaman, mayroon pa ring malalaking variable dito. Dapat mong malaman na ito ay isang malaking hindi alam kung gaano kahusay ang mga tao ng 3 malalaking pamilya, kasabay nito, hindi rin alam kung ang mga tao ng 3 malalaking pamilya ay may lakas ng loob na ipaglaban ang mga tao sa mga sikat na tindahan. Alam ng mga taong ito na ang kanilang pamilya ay sumusunod sa iba, at ngayon ay bigla silang nagrebelde. Ang kanilang panloob na takot at ugali ng pagiging inaapi ay gagawing hindi maganda ang kanilang pagganap. Sa makatuwid, sa huli, ang pangunahing puwersa sa lahat ay ang sariling mga tao pa rin ni Han Sanchen. Napakahirap sa ilalim ng ganitong uri ng regular na pag-atake, kung maglulunsad ng malalim na pag-atake ang kalaban, maaaring tuluyang bumagsak ang panig ni Han Sanchen. Ang ibig mong sabihin ay hayaan mo akong tulungan siya. Talaga. Sabi ng matanda na nagwawalis ng sahig. Si Bawang Tianxiu ay umiyak at ngumiti, sabihin mo, kapatid, ako ay limitado rin. Sa pamamaraang ito, naniniwala ako na hindi magtatagal bago ako tuluyang nilamon. Si Bawang Tianxiu ay labis na nabagabag, halatang 2 taon na ngayon, ngunit mula sa simula hanggang sa huli, tila hindi kailanman sinamantala ni Han Sanchen ang matandang walis. Ito ay palaging ako, at ako ay palaging fucked sa pamamagitan ng Han Sanchen. Ang matandang nagwawalis ng sahig ay tumingin sa mapait na Bawang Tianxiu at hindi napigil ang mapangiti, huwag kang magmukhang nakaranas ng malaking kawalan, sa pagitan mo at sa akin, tayo ay lubos na maihahambing. Kailangan mo pa ba ng mga extraneous na bagay? Siyempre kailangan. I'm a money fan, agrabyado na sabi ni Bawang Tianxiu. Bagaman maraming bagay, para sa kanilang pagkakakilanlan at katayuan, ay talagang ganap na panlabas. Gayunpaman, ang puso ng tao ay minsan ay ganito, inaasahan mo ang isang bagay, o makakakuha ka ng isang bagay, ngunit bigla itong nawala, at ang iyong puso ay laging walang laman. Mahinang ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig at hindi na masyadong nakipagtalo. Kung tutuusin, sa totoo lang, Bawang Tianxiu ang pinupulot ni Han Sanchen, kaya okay lang na magreklamo siya o kung anuman. Okay, sige, huwag kang parang babaeng sama ng loob, ngumiti ang matandang walis. Actually, lahat ng bagay na pag-aari mo at sa akin ay kay Han Sanchen sa huli, lahat na lang ay kailangang ibigay ito sa kanya sa isang tiyak na antas. Malapit na ang turn mo ngayon, sabi ni Bawang Tianxiu. Ngumiti ang matandang walis at sinabing, marunong ka talagang pumili ng tamang oras, anak. Hoy! Matagal na akong dinuguan, oras na para makita kang duguan ulit. Mapait na ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig at sinabing, kung duguan ako, tiyak na magiging mabigat ang pagdurugo, gayunpaman, maraming taon na akong naghahanda, at ito nga ay para lang sa araw na ito, ngayon, kailangan ng Han Sanchen ang mga bagay na ito, kaya syempre wala akong dapat ikatakot na makipaghiwalay. Bawang Tianxiu chuckled, alam ko rin na maraming taon kang naghahanda. To be honest, I am very curious about what you have prepared, let's discuss it. Kapag pumasok si Han Sanchen, sasama ako sa kanya, paano? Ilang taon ka na, at napakapaglaro mo pa rin. Sumimangot at ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig.
Napangiti si Bawang Tiansyo, hindi naman sa ako ay masyadong mapaglaro, ngunit inihanda mo ang bagay na ito at ito ay tumagal ng mahabang panahon, kaya't labis akong na-curious kung anong uri ng pag-iral ito. Anong klaseng existence kaya ta? Pareho lang naman na hindi nagbabago. Masyado bang mahirap? Natatakot ako na masyadong mahirap. Natatakot ka ba na masyadong mataas ang kahirapan at hindi makayanan ni Han Sanchen? Wala naman, base sa nalaman ko tungkol kay Han Sanchen ngayon, siguradong walang problema ang batang ito, malaki ang tiwala ko sa kanya, nag-aalala lang ako na sobrang taas ng hirap na ginawa mo, pagdating ng panahon, hindi na makapasok si Han Sanchen, it took a lot of effort, pero paglabas niya, kahit wala na siyang lakas, haharapin niya ang ibinigay mong lakas. Tumawa ang matandang nagwawalis ng sahig at sinabing, to tell you the truth, it is very difficult. I have tried it several times myself, it was too easy on the beginning, so I keep adjusted the difficulty level. In the end, I can't there are many difficulties inside, and although it is not a short escape, it is at least life-threatening. Damn it, your own things are so dangerous to you. Kung pumasok si Han Sanchen, di ba, medyo mapanlin lang ka at hindi kailangan. Ang matanda na nagwawalis ng sahig ay tumawa, kung nawalan ka ng isang bagay, dapat kang makakuha ng isang bagay, bagaman ito ay talagang magdadala ng isang malaking sakuna sa Han Sanchen, kapag siya ay may kakayahang makayanan ito, ang makukuha niya ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanyang binayaran, huwag mag-alala, iyon ang kayamanang ibinigay ko sa kanya, paano ito makakasama sa kanya. Speaking of this, ang matandang nagwawalis ng sahig ay nagpakita ng palihim na liwanag sa kanyang mga mata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!